Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng angkor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, tayo po ay naririnig dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM at masusubaybayan din po yan sa Facebook page ng 101 Kalahi FM. At nasa YouTube din po tayo, mapapanood din niyo po yung programang Balita at Talakayan. Ngayon po ay Lunes at ika-28 ng Oktubre. Binabati natin yung may mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Ngayong October 28, happy birthday sa lahat. Pwede po nyo i-text para mabanggit po yung pangalan. Pero babanggitin ko na yung aking kapatid na babae. Ay birthday ngayon, nasa Manila. Kaya Elsie Villanueva na nagdaraos ng kaarawan niya ngayong araw na ito. Happy birthday doon sa lahat at sabi nga ay mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Medyo mainit po yung ating kapaligiran ngayon yung sikat ng araw ay talagang tirik at mukhang sana tuloy-tuloy. Pero merong tayong bagyong nagbabantang papasok ngayon. Ito yung si bagyong Leon Iba pa yung pagbabalik ni Bagyong Christine. Sana naman umiwas na itong mga ito. Kita nyo naman yung nangyari sa iba't ibang parte ng ating bansa, particular diyan sa parte ng Bicol at diyan sa parte ng Batangas. Ang Batangas talagang pagkabata ko na yata, hindi ko nabalita ang bumabaha diyan, pero ito binaha ngayon. Pamula doon sa Laurel, Talisay, ang daming bayan ng Batangas na na binaha diyan sa Lipa City. Pati yung isang ospital diyan pinasok din ng baha. Kaya mukhang ito may pinaparamdam at pinakikita sa atin. Unang-una yung siguro yung ating Panginoon at syempre yung kalikasan. Sinasabi ito daw yung epekto ng climate change. Bakit ba nagkakaroon ng climate change? Siyempre doon sa mga kababayanan din ng ating mga kababayan. Just sa Santo Tomas, nakita natin yung araw-araw na paghahakot ng lupa diyan galing sa bundok. Dump truck. Hindi natin alam kung bakit nakakakuha ng permisyo itong mga ito. Matagal-tagal na rin po tayo nagpabalik-balik diyan. Bukod doon sa madaming subdivision na ginagawa diyan, sa Santo Tomas, madaming subdivision na ginagawa ngayon diyan. Iba pa yung paghahakot. Hindi natin alam kung saan dinadala ng mga dump truck na lupa. Sino may kontrata diyan.
At ang sinasabi nga natin pag tuwing napupunta tayo doon, bakit ito ako parang paano ito nabigyan ng ng permit yung paghuhukay. Hindi naman hinuhukay, para pinapatag na yata yung bundok eh. Sana makita natin dito sa ating probinsya, yung mga pangyayaring ito na talagang kahit sa Batangas, sinasabi yung mga puno ay halos ubos na rin. Doon sa mga tinatayong subdivision. Madami rin tinatayong subdivision diyan. At kaya siguro nangyari itong mga dito naman sa atin, wala pa namang masyadong tinatayong mga subdivision. Kaya lang, syempre yung mining, kung matatanda nyo kamakailan, ay naaprubahan ng sangguniang panlalawigan yung paghakot ng armor rack, yung pagtatanggal. Nakita nyo naman yung epekto. Siguro kung ito'y nangyari sa atin tapos tinanggal yung mga armor rack na yan, baka nagkaroon din tayo ng malawakan landslide. Kasi yan ang nagpapatibay doon sa mga bundok natin. Pag kinuha mo yan, mawawala na yung tibay at malamang na pati yung lupa. Kaya kaya dapat talagang nagpasalamat tayo doon sa mga tumututol dito, yung mga environmentalists. Kung matatandaan nyo, nung ito'y gawing ordinansa diyan sa provincial government at nagtataka naman tayo. Sinasabi nila mga anti-mining daw sila, mga pro-environment sila. Pero bakit na-approve yung pagmimina nung armor rack kasama na yung madami rin tayong nababalitaan, di ba? Yung mga black sand na hinahakot diyan, dinedredging diyan. May mga barkong pali-aligid. So hindi rin ito na check itong mga ito. Kaya dapat siguro mayroong buti mayroong mga nagbabantay na mga kababayan natin nagsusumbong pagka may nakikitang mga ganyang mga malalaking barko na nakaparada at kaduda-duda yung ginagawa. Diyan sa Pola nakita natin yung malalaking bato. Ang gaganda ng formation nila doon sa bundok. Sana wag magalaw itong mga ito. Napakaganda ng Pola, isang tourist destination na ngayon. Pinupuntahan na rin ng mga turista. Kung tatanggalin natin yung mga malalaking bato riyan, ay mukhang baka mamaya ay bawian tayo ng kalikasan. Hindi naman tayo yung dredging, yung baha, buti nga hindi tayo inabot nung ganong kalakas ng ulan. Pang 3 buwan daw yata yung ulan na binagsak nung bagyong si Christine. So pasalamat tayo dito sa unang distrito, kahit na bumagyo ay hindi naman ganoon kalaki yung damage na nagawa nitong si bagyong Christine. So sana naman maamyandahan uli yung paghakot ng armor rack na talagang itigil na. Pati yung okay lang yung dredging, sinasabi hindi naman tayo tumututol doon sa pagdi-dredging. Ang tinututulan natin diyan, yung i-dredging mo yan, hahakmutin mo mga buhangin yan kung saan mo dadalhin, iluluwas mo ng ibang lugar, paalis dito sa Oriental Mindoro. Tsaka syempre papag-aralan din. Baka yung pagdi-dredging yan mas lalo pang makasama. Tama bang i-dredging yung mga yan? Ating mga kailugan. At mas maganda siguro kung i-dredging mo yan, may magandang plano diyan. Sabayan na natin ang malawakang tree planting. Kasi nga yun naman ang dahilan kaya dumadaos, kaya nagiging silted yung ating mga kailugan Dahil doon sa ubos na po yung mga puno sa kagubatan. Yun po yung nakikita nating pangmatagalang solusyon. Kaya lang may mga proyekto ang ating gobyerno. Hindi naman po sustainable pag parang pakitang tao din lamang sabihin nagkakaroon ng reforestation. Pero napapabayaan naman. Hindi naman po nasusustain yung mga proyekto, hindi naman po nababantayan. Ito po yung nakikita natin talagang isang pangmatagalang solusyon diyan sa mga pagbahang nangyayari. Malaking bagay po yan kasi nung unang panahon naman, hindi naman po nangyayari yung mga ganyang kalalaking baha. Sabi nila climate change. Kaya nga nagkaroon ng climate change. Gawa nga nung pinagpuputol na yung mga kahoy na yan. Kung may babalik yan doon sa maganda, sa maayos, mapaparami uli yan. Malaki pong tulong. Doon kabawasan pa rin po doon sa mga budget, katulad ng budget natin na yung flood control, mababawasan po yung budget natin diyan kung diyan ilalagay sa mga reforestation. Magkano ba yung yan po ang isang malaking issue ngayon. Yung flood control project, yung pondo niyan.
Bilyon-bilyon pala yan. Hinahanap mo yung ating kababayan, bakit nga bilyon-bilyon pondo yan? Pero ito, pinapakita na mukhang palpak yung mga flood control. Particular diyan sa Davao, bumaha. Diyan pala ay nilagay napakalaking bahagi nung pondo sa flood control. Diyan sa Bicol, meron din po. May flood control project din po diyan, bilyon din po din na diyan. Pero bakit bumaha ng ganong kalaking baha diyan sa parte po ng Bicol? Na kung titinan, hindi naman po nangyayari yan yung mga unang panahon. Ngayon na lang po nangyayari. Dahil siguro nga doon sa mga katulad dyan sa Metro Manila, 'di ba? Tinatambakan yung Manila Bay, hindi natin alam kung napag-aralan ng gusto 'yan. Yung pagtatambak diyan, pagre-reclaim. Isa yan sa tinatakbo ng tubig ng Metro Manila baka mamaya pagka talagang bumuhos yung katulad ng buhos na nangyari sa Bicol, diyan sa Metro Manila, malubog ang Maynila, hindi pa nga ganoon nangyayari, lubog na dapat pinapag-aralan po yung mga ganung proyekto. Bago tayo magtuloy-tuloy, magbalita muna tayo ng ilang balitang nasyonal at syempre yung kalagayan ng panahon natin ngayon. At ito po yung mga balitang nasyonal, ilang balitang nasyonal po ito. Duterte de Lima maghaharap ngayon sa Senado. Blunder versus Vice President Sara inuumang sa Kamara. Ayun. Ito yata yung may kaugnayan yata do sa 125 million, hindi may paliwanag Bagyong Leon, nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At patay kay Christine, siyam na po na. At syempre, ito po yung buod ng mga balita po natin. Unahin po natin yung Bagyong Leon. Nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Storm Kongray ay papasok sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Linggo ngayon. Pero salamat tayo at wala pa. Oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Leon. Ang ika-12 bagyo na papasok sa bansa. Kahapon, alas 10 ng umaga, si Kongray namataan ng Pag-asa sa layong 1,630 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay ni Kongray ang lakas na hangin na may 65 kilometro kada oras at may pagbugso-bugsong hangin. Aabot ng 80 kilometro bawat oras. Ngayong weekend, si Kongray ay kikilos pakanluran at unti-unting lalakas bilang isang tropical storm at posibleng nasa typhoon category sa Lunes. Inaasahang mananatili itong malayo mula sa Philippine landmass pero magiging mabagal ang forecast kung sa susunod na 5 araw. Ang dalang ulan ni Kongray ay makakaapekto sa extreme northern na Luzon depende sa kanyang trajectory sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din na ito ay magpapalakas sa southwest monsoon na magdudulot ng mga pag-ulan sa western part ng southern Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na mga araw. Inaasahan naman na magiging katamtaman hanggang sa maalon at ang karagatan sa northern at eastern coastline sa Luzon at eastern seaboard ng Bisaya. Yun. Sana hindi na po ito dumating dito sa ating bansa at talaga namang kakaawa na rin po yung ating mga kababayan. At syempre dito sa Oriental Mindoro, nagpapasalamat tayo na talagang hindi tayo dinaanan nitong ganito kalakas na bagyo. Na ulan kasi, yung ulan kasi ang nagpano dito kumbaga nakaapekto ng husto. Sabi nga do sa parte ng Talisay, ang pinaghahanda nila yung pagputok ng bulkan, pero iba yung nangyari. Mas nakapamisala ng husto itong si Bagyong Christine. Eto, maghaharap na si dating Pangulong Duterte at si Senator De Lima, maghaharap na ngayon. Ngayong araw na ito sa Senado. Inaasahang maghaharap ngayong Lunes sa Senado sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senator Laila De Lima. Parehong inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sina Duterte at De Lima sa gagawing motu proprio inquiry
sa nangyaring giyera laban sa illegal na droga noong nakaraang administrasyon. Tiniyak ng kampo ni De Lima na sisipot ito sa pagdinig bilang isang resource person. Matatandaan na isa si De Lima sa ipinakulong ng administrasyong Duterte at isinangkot sa illegal na droga pero napatunayang walang kasalanan. Bagaman at sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sisipot din si Duterte, hindi naman tiyak kung sisipot nga ito. Nauna rito, inihayag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na tuloy ang investigasyon kahit na hindi magpakita si Duterte. Ayon kay Pimentel, ang pagdinig ng Senado ay magbibigay ng pagkakataon sa mga individual na tumugon sa pahayag ni retired Police Colonel Aruyina Garma. Nauna nang sinabi ni Garma sa House Quad Committee na hiniling sa kanya ni Duterte na maghanap ng isang opisyal na magpapatupad ng Davao Model Drug War sa national level. Isang sistema kung saan ang isang tao ay gagantipalaan ng hanggang 1 milyon para sa pagpatay sa mga drug suspect. Ito yung yung sinasabing may mga pabuya sa mga ay marami pong nadamay ng mga innocenteng tao dito sa drug war na to. At ito naman yung sinasabing mga pabuya ay maraming pinasisinungalingan ni na Bongo, ni dating Chief Ronald Bato de la Rosa na wala daw ganun. Pero may mga video na sinasabi nila yan, yung reward system na yan. At yun din yung ibinulgar ni dating PCSO ba ito? Si Ruyina Garma. Na may ganoong tumawag nga sa kanya si Pangulong Duterte para gayahin daw yung Davao model, yung reward system. Dito po sa reward system, maraming nadamay na innocenteng tao ito po yung iimbestigahan ngayon, kaya hanggang ICC ay aabot po itong usapin na ito. Ang problema, kung a-attend nga ito si Pangulong Duterte dito sa Quadcom, malaking usapin po ito Ang tinuturo na, lalong-lalo na yung pagkamatay po nung di ba, natatandaan nyo yung sa Tanawan, yung si Mayor Antonio Halili, na pinatay din. Sinasabi ni Garma dito parang yung mga nagplano nito ay umamin na ang sinasabi daw ay involved ito si Mayor Antonio Halili dun sa sa drugs. Kaya ito pinagplanuhan. Ganun din si Mayor na Perez yata ng Calamba, Laguna, yung pinatay din sa may malapit sa UP. Mukhang nagkakabistuhan dito sa sa drug war na ito. Parang naglalaglagan na sila naglalaglagan na. At ang maganda nito si kung matatandaan nyo, si Senator De Lima ay talagang kinawawa nila. Nakulong ng ilang taon pero lahat ng mga tumistigo sa kanya ay nag-retract at sinasabing hindi totoo yung mga mga binibintang nila. Kumbaga napilitan lang sila dahil dinidiktahan sila. Na ganoon ang sabihin nila noong mga panahon na yon. Isipin nyo makulong kayo ng ganong katagal na wala naman kayong kasalanan. Napakahirap po noon. At napakakuwan po sa kaisipan ni Senator Laila De Lima. Yung ganong trato. At ito naman isang balita, may kinalaman po ito doon sa dati ng issue, yung plunder yung plunder versus Vice President Sara. Yung iniumang nasa kamera. Ito yung hindi may paliwanag ni Vice President kung saan dinala ito yung 125 million na ito yung pinagmulan na ng gulo. Na ang laging depensa niya ay mukhang kumbaga pinagkakaisahan siya. Hindi naman siguro pinagpapaliwanag lang siya tungkol doon sa 125 million na mukhang 11 days lang yata ito ginastos itong 125 million na ito. O basahin po natin yung kabuuan po nito. Posibleng irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte kapag nabigo
itong ma-account ang 112.5 million confidential funds na ipina-encash nito bilang cash advance sa kanyang malapit na aide sa panahon ng panunungkulan nito bilang Secretary ng Department of Education. Sinabi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., ito ay sa gitna na rin ang paghahanap ng kasagutan ng mga mambabatas sa questionabling disbursement ng pondo na diskobre sa pagdinig nitong October 17 ng Blue Ribbon Panel. Ang nasabing pondo ay withdraw sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na tseke na bawat isa ay nagkakahalaga ng 37.5 milyon na inisyu kay DepEd Special Disbursement Officer Edward Paharda. Pero ito ng taong bayan at kailangan nating tiyakin na ito ay nagamit ng tama kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong iyon ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito. Tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga illegal na hakbang kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng publiko ayon kay Gonzales. Inamin ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sibilla na ang tanging papel niya bilang Undersecretary for Finance ay limitado lamang sa pagproseso ng disbursement fund. Yan po yun. Yan po yung matagal ng iniimbestigahan na hindi may paliwanag yung kung saan napunta ba yung mga pera niya. Kaya yung mga sumunod na hiniling niya, yung mga confidential fund, ay hindi na nga naibigay sa kanya. At yun na rin siguro ang nadahilan. Kaya nag-resign na siya doon sa sa pagiging secretary ng DepEd. At nakita natin na yung pagtatampo niya hanggang ngayon ay dito na niya parang may mga binubulgar na siya na hindi natin alam kung may katotohanan yung mga sinasabi niya doon sa mga akusasyon niya. Sinasabi pa niya na yung itong huli pa nga medyo mabigat yung kanya mga binitiwang salita na hukayin daw niya yung bangkay ng dating presidente tapos sa West Philippine Sea. At pugutan ng ulo yung ating presidente. Abay mukhang iba eh. Kaya nga dumating do sa sa usapin na hinahamon na siya ng mga kongresista. Nung ibang kongresista na magpa-psycho-test at baka medyo iba na daw yung takbo ng utak ang hamon naman niya magpa-drug test yung mga mga bago at saka yung mga nakaupong mga congressman. Lalong-lalo na siguro yung mga nag-iimbestiga. Siguro mas maganda yan Kaya ang doon, siya yung unang inakusahan Dapat siya muna magpakita. Magpa-psycho-test siya kung okay pa ba nga yung sinasabi natin kalagayan ng mga utak niya. Ngayon, kung pumasa naman siya, yung pagkakataon niya na okay naman. Kayo naman ang hamunin ko magpa-drug test kayo. Para makita ang maganda sa dapat kung magpapa-drug test dun sa buhok kasi kahit isang taon ko na hindi gumagamit diyan sa buhok makikita yan. Hindi katulad nung sa urine test, huwag ka lang gumamit ng 2 araw, hindi na matitrace na ikay gumamit ng ng shabu kaya mga illegal drugs na yan. Okay, meron tayo paparinig na na isang deliberation tungkol do sa sa budget pa rin na ginanap sa Kongreso. Siyempre, ang isa dito sa tumatayo ay si Congressman Arnan Panaligan. Pwede po pakinggan po natin para makita natin kung ano po talaga yung ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan diyan sa Kongreso. Kung paano niya tinatanong yung mga opisyal ng iba't ibang departamento pagdating po doon sa paggamit ng pondo. Kaya 2025 budget po yung pinag-uusapan dito Sige. Kay Secretary, about HFEP, yung Health Facilities Enhancement Program, pwede po bang malaman yung inyong criteria sa pagsama ng yung pagpopondo ng HFEP? Kasi po, doon sa akin district, first district, meron kayong pinondohan noong 2022 na mga facilities, mga rural health units. But 2023, 2024, hindi nyo na pinondohan. Kasi sabi daw ay high capacity, low gap yung aming lugar. Kaya nga I would like to know that kasi
nasa district kami, nasa grassroots kami, alam namin kung ano talagang pangailangan ng mga tao. And I believe that this is happening not just in the first district of Oriental Mindoro, but even in other areas. So ano po ba ang inyong criteria? Paki-explain lang po yung high capacity log-up at paano nyo ito dinedetermine? Do you have an actual ocular inspection? Madam Chair? Yes, Secretary. Thank you for that. No? Hindi na po namin ginagamit yung high capacity low-gap na polisiya. Polisiya po yun yung dating in charge sa ating HPEP. Wala na po siya ngayon. Pinalitan na siya ni ASEC Paulo Teston. At ngayon, ang ginagamit namin pag-prioritize ay number 1, pupondohan namin yung HPEP kung ito ay for completion. Kuwari, napondohan na ng parte at kulang pa ng additional funds, ibubuhos natin sa NEP yun para matapos yung facility na yon at maging functional. Ang pangalawa, yung mga specialty center at saka mga hospitals, mga apex hospitals, pinagaganda natin. Yung mga regional hospitals sa inyong region at yung specialty hospitals na gusto nilang itayo under the Regional Specialty Centers Act. Para sabi nga ng Presidente, ilapit itong mga specialty hospitals sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Ang pangatlo, dahil sa universal healthcare, sabi namin palakasin ang primary care, yung unang contact ng doktor. So ang next pinopokus namin ngayon ay yung tinatawag na primary care facilities na makakatulong sa universal healthcare law. Kasi nga yung unang doktor, ang nangyayari kasi wala yung primary care, dumidiretso sila sa malalaking ospital, pumipila naman sila ng matagal na oras, tapos gumastos pa sila. So, nagtatayo kami ngayon ng mga, kung primary care facilities, super health centers, bukas, infirmaries, doon sa community itself. Ang pinakahuli, siyempre yung mga equipment. Kasi kung minsan natayo na nung previous funding, ito naman bibigyan namin ng equipment through the HPEP. Ito po ang ginagamit nating criteria ngayon sa pagbigay at sa mga nagre-request. But Mr. Secretary, earlier this morning, bago mag-hearing, binigay ko na yung letter ko sa inyo kasi for the past 2 years nga, hindi na ponduhan yung mga facilities na ito. No? At karamihan dito ay for completion. No? So, pakirefer na lang, completion. Like sa second page, Bukayaw Rural Health Unit, Calapan City. Unang pinondohan ito ng DOH 2013, no, ako ay city mayor pa. So, 12 years na hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung completion. And yet wala sa pondo. So, 12 years in the making ang RHU na ito. In my city, mayor pa ako noon, nakagraduate ako mayor, narito noon sa Congress na hindi pa napopondo, hindi pa tapos. Yung iba naman, equipping. So, nasasayang ang ating pera na nagpagawa ng building, hindi nyo tatapusin. Natapos naman ng building, hindi naman ine-equip. So, hindi naka-function na primary healthcare ang ating gusto mangyari, pero dahil nga hindi natatapos ang building, o di kaya natapos mo ng building, walang equipment, no? So, hindi naka-function. So, sayang ang pera. Ito yung mga bagay na ito ang napapalabas kasi sa mga hearing ng Kongreso, no? Kaya maganda rin ganitong hearing. So, sana isama ninyo ito kung kaya pa umabot sa 2025. I communicated with your regional office, sabi nila, central office ang nag-alis. So, I just want to put it on record, Like yung Bukayaw, Calapan City, RHU, 2013, unang pinondohan ninyo. Madam Chair, 2013 po, undersecretary pa ako, kaya malamang akong bumisita noon at pinondohan yun. Tatapusin ko po. Hanap na lang Symbolic ang pagbabalik ninyo. Hanap na lang tayo ng savings ng matapos. Ito ang Ako na dahilan. mismo nahihiya dahil undersecretary ako nung pinondohan yun. Actually, secretary na ako, hindi pa tapos. Yan ang dahilan kung bakit kayo bumalik bilang secretary. Yan, ang ibig sabihin po nun ay you are committing to complete RHU. Yes. And ang pangako ko nga, since 2013 ba to, baka makapagwalis na lang si Yusek Ike ng pera para makomplete na to for 2024. Para matapos na. Calapan City, I have other 7 towns pa sa aking district. Yung Puerto Galera, improvement ng RHU. Puerto Galera, tourist capital. Walang ospital doon. No? Walang RHU. So please, pakilagay sa pondo ito.
Ayun na, yun po yung isang deliberation na naganap po sa sa Kongreso na kung saan yung budget po dito pala po sa sa Calapan City nung mayor pa siya meron dapat budgetan yung sa Bukayaw, Health Center. Hindi na po yata nabalikan ito pero ito naungkat pa ni Congressman Arnan Panaligan. At syempre nabanggit din po dito yung ng Department of Health doon sa isang ng opisyal na in-interview. Ay yun nga kasama doon sa kanilang binabudgetan ngayon ay yung mga natin yung mga regional hospital. Sayang kung yung ating regional hospital sana ay naaprubahan na. Ay kasama siguro ito sa mababudgetan. Isipin nyo, history kung talagang ito ay may operate na history na magkakaroon tayo ng isang tertiary hospital dito sa Oriental Mindoro. Kaya lang ang problema nabibitin ito gawa do sa ibang version ng ating provincial government sa pangunguna po ni Governor Bons Dolor kasi aprobahan na sana ito sa sa Senado humabol sila at nag-privilege speech pa yata sila doon na wag muna kasi ang plano nilang ilagyan ng provincial hospital ay yung dating provincial hospital na bundok na kung titingnan mo naman hindi rin naman accessible yung yung lugar na yon at saka napakaliit yung inaantay mo pa yung deed of donation nung lupa hanggang ngayon ay wala pa. Tatagal ng 4 na taon bago mo magawa yung mga building diyan. Sabi nga ni Secretary Herbosa kung siyang tatanungin mas maganda na itong ating kasalukuyang provincial hospital ang gawin para maaprubahan na para mapadali na kailangan nating mga kababayan yan, yung ating hospital na yan. Napakaganda pagka yan naging regional dahil ultimo yung hindi lang naman pasyente ang may problema diyan. Yung sinasabi lagi nating walang gamot, yung kulang sa pasilidad, kulang sa mga rooms, hindi lang naman po yan ang problema. Ultimo po yung mga health worker diyan, may malaking problema po. Just sa provincial hospital. Sa mga doktor na lang po, magagaling yung ating mga doktor diyan. Mga espesyalista kung wala naman pong magandang gamit na magagamit sila diyan, walang gamot na may bibigay paano po gagaling yung mga pasyente diyan, hindi naman pwedeng dudut-dututin lang ng stethoscope yan. Kailangan pagka tiningnan nila yan, meron silang mga ibibigay na kailangan ng mga may sakit. Yung ating mga health worker diyan na nagtatrabaho, anong sinasabi? Lagi nagte-text sa atin, delay yung sweldo nila. Yung hatian nila sa pilit hanggang ngayon hindi pa nakukuha. Kawawa, 'di ba? Kung national nang mahawak niyan, DOH na, ultimo yung pagbabudget diyan ng provincial government natin. Ay malulunas, bababawasan yung sakit ng ulo nila. Alam naman sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, naging governor din siya, naging mayor. Talagang mahirap mag-budget ng isang hospital ang LGU dahil gawa nga doon sa napakalaki ng pangangailangan yan kung may bibigay na natin sa national yan, sila nang bahala, makukumpleto na yan at ang makikinabang ay yung ating mga kababayan na maliliit na diyan lang pwedeng pumunta. So yung sinasabi lagi natin yung budget diyan na pwedeng hugutin. Kung gusto ni Governor Bons Dolor, magtayo siya ng bagong provincial hospital diyan sa parte ng Pinamalayan. Pwede naman dahil may budget naman yung huhugutin mong budget diyan or yung mga community hospital. Pwedeng yun ang bigyan ng magagandang budget ngayon. Kumbaga kung meron tayong regional hospital dito sa Calapan, meron tayong mga hospital o kaya community hospital, may provincial hospital tayo kung saan. Kung hindi kaya doon sa mga ganung lugar, pwede natin dalhin sa sa regional hospital dahil kompleto ang regional hospital. Parang parang yung Batangas Regional Hospital. Nakikita nyo yung taga Mindoro nga nakakapunta ron sa Batangas Regional Hospital. Di syempre pwede rin pumunta dito yung yung iba, At kagandahan yan, talagang magiging maayos yung serbisyo natin diyan sa hospital na hindi magiging kawawa. Kasi yan lang ang takbuhan ng ating mga kababayang mahihirap yan nga kumbaga kung makikita nyo si Congressman Arnan Panaligan, siya ay governor pa, siya nagpatayo ng ating kasalukuyang provincial hospital dahil nakikita niya mas kailangan ng ating mga kababayan itong
sa kalusugan. Mas dapat unahin yung health ng ating mga kababayan. Oh. Kaya ngayon, 'di ba? Nakita natin yung kanyang effort na talagang sinulong niya sa Kongreso at naaprubahan naman. Yung pagiging regional hospital nito, kaya lang nagkaroon nga tayo ng problema diyan sa Senado. Sana maayos na po itong problemang ito. Tingin natin wag nang haluan ng politika. Kumbaga, kung sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, patupad natin. Wag na nating harangin. Kumbaga, yan nandiyan na. Ang gagamit din naman yan, mga taga Mindoro. Kaya hindi masasayang po yung mga ginastos diyan ng ating provincial government. Kahapon po ay dumalo si Congressman Arnan Panaligan do sa 20-year anniversary celebration ng Macario Adriatico Village Homeowner Association. Yan po yun sa Barangay Ilaya, kung makikita niyo, katabi po nung isang mall doon. Dati po squatter yan ngayon dyan pero na-award po yan sa kanila yung lupa na yan. At ito po yata isa sa mga naunang proyekto ni dating mayor ngayon Congressman Arnan Panaligan do sa housing. Nung kanyang paglilingkod bilang city mayor mula 1995 hanggang 2024, ang Adriatico property matagal ng informal settlement area. Nung 24 pinatupad ng city government ang isang housing program at isang Adriatico property sa ating sa kanyang sinama sa programa sa ilalim ng Community Mortgage Program. Sa kanyang muling pagbabalik bilang city mayor noong 2013 hanggang 2022, tinuloy niya ang housing project. Sinagawa niya naman ang site improvement sa Macario Adriatico Village, tulad ng pag-aayos ng mga karsada at drainage. Ngayon, ang mga taga Macario Adriatico Village ay hindi na squatter, kundi mga homeowners na katulad ng iba pang beneficiaryo ng ating housing program nung siya ay city mayor pa sa ilalim ng HOPE o Housing Opportunity Towards People Empowerment. Isipin nyo yung napakaswerte ng mga taga-Ria sa may Barangay Ilaya, yung Macario Village kung tawagin. Yung katabi po yan, ano bang mall yun, nandi yan. Na-award na sa kanila yung lupa at siyempre nasa kanila na po yung titulo niyan. At napakapalad nila dahil kay Congressman Arnan Panaligan talagang nagkaroon sila ng sariling disenteng tahanan diyan sa lugar na yan. Kahapon po meron po tayong nakita sa isang post ni GM Humphrey Dolor tungkol po ito do sa mga mga inilabas yung yung mga account nung mga nagnanakaw ng kuryente, kaya lang walang pangalan. Sana malagyan na ng pangalan itong mga ito. Para naman kawawa naman yung ating mga babayan do sa mga ginawa ng mga ito. Kung sino pa yung may pera, kung sino pa yung may mga negosyo, kung sino pa yung mga nasa posisyon, sila pa yung nagnanakaw ng kuryente. Yan naman, pag nanakaw ng kuryente, matagal ng usapin yan. Siguro wala pa naman si General Humphrey Dolor diyan.
talagang usapin na yan, nababalitaan na natin yan, na talagang mismo do sa loob ng Ormeco, may mga official diyan, na nababalitaan nun, may mga negosyo, may mga piggery di umano, may mga farm na gumagamit ng kuryente, pero hindi naman nagbabayad, yan ikwan kaya, pero pasalamat pa rin tayo, talagang ngayon ay naibulgar yan, ngayon sa panahong ito, nakita natin, talagang totoo, may mga nagnanakaw ng kuryente, at hindi mga pangkaraniwang tao, may mga establishment na kasama diyan, na nakita natin, yun na nga lamang, ang hinihiling na siguro ng ating babayan, kung sakasakaling mababalik yung pera, saan daw mapupunta yan? Anong dapat daw gawin diyan? Milyon-milyon na yan kung tutuusin hindi maiiwasang may mga nakinabang din diyang na iniisip nating kababayan, may mga nakinabang din diyang mga tagaloob. Baka nga sinasabi nga baka ito isang organisadong sindikato hindi lang sa labas ito. Itong nakawan ng kuryente na ito. Yan ay matagal ng issue. Isipin niyo pagka may mga press ko tinatanong lagi natin yung paano kino-compute yung system loss na yan, bakit binabayaran yan? Ay bakit hindi trabahuhin ng Ormeco na hanapin kung sino yung mga magnanakaw na yan? Noon pa yan noon pa. Pero ngayon nakita natin meron katotohanan, natuklasan na may mga talagang na nagnanakaw ng kuryente. Pero hindi po yan talaga yung ang problema natin yung yung talagang malimit mag-brand out, yun dapat ang masolusyonan Although sinasabi nga kumbaga ang daming kawawa nating kababayan na talagang nakikita lang ngayon yung naging problema, yung system loss na pinaghahati-hatian natin tuwing bayaran ng kuryente. Yung iba pala naman talagang iba yung ginagawa. Ang hindi ko lang alam kung paano na-jumper yan Kumbaga kung doon ba sa kontador o talagang dinedirekta na nila sa linya ng kuryente yung pagja-jumper niyan. Meron pang isang sikat na subdivision diyan na nasabi, may mga naka-jumper daw. Sana hindi dapat sinasabi, dapat sinusupresa yung mga yan. Mamaya ang gagawin kasi ng mga yan, balita, pupunta yung mga yan dito, mag-inspection. Di paalis na nila yung kanila. Kumbaga parang winarningan mo pa na napupunta kami diyan pinaghanda mo pa, natanggalin mo na yan. Yung mga jumper na yan. Ang tanong, makita natin kung sa dami ng nahuling ito, bababa kaya yung system loss nila. Malalaman din natin yan yun ang problema, hindi naman natin alam kung paano kinukompute yung system loss Kung dapat meron din silang report na sa ganitong buwan ito yung system loss natin para nakukompare natin. Ngayon, kung bumaba yung system loss na yan, doon sa dami ng nahuli, doon sa dami ng nahuli, pwedeng bumaba yan yung babayaran natin na system loss. Hindi lang, baka hindi lang 5 taon nananagana yung mga yan at bilyon-bilyon na yung nila sa kuryente. Isipin mo, yung ating mga kababayan, kandahirap doon sa pagbabayad ng kuryente pagdating ng bill nila, pagdating ng bayaran, kung saan ikot yan para makapangutang. Sila pa yung pagkatapos ma-delay lang na isang araw, putol na agad yung kuryente. Kakawa, di ba? Minsan hindi talaga reasonable yung mga ganyang na kasi pagka ang hinihiling nga dapat ilabas na. Kasi kung hindi mo ilalabas yung mga pangalan na yan, baka nagkakaayusan pa o kaya may mga aregluhan pang nangyayari. Sana naman wala. Sana may mahigpit diyan yung pamunan ng Ormeco. Ilang bagyo na yung dumarating sa atin, Ilang bagyo na. At talagang nakikita yung mga pagbaha. Malalaking pagbabaha yung nangyayari.
Eh ang tanong lagi ng ating mga kababayan, nasa na ika yung ano, yung pondo nung sinasabi nating flood control project. Bilyon-bilyon ito eh. Oh, ang tanong, maimbestigahan kaya ito? O kung saan napunta itong mga pondo na ito? Oh. Ang Pilipinas talaga, alam nyo sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas eh. Kung titingnan mo, talagang problema natin yung korupsyon. Yung korupsyon problema na kumbaga ma-minimize lang yung korupsyon ng ating gobyerno. Palagay ko madaming madaming serbisyong maibibigay ang gobyerno para sa ating mga kababayan. Ultimo sa barangay pa lang talagang nakita mo na, ang korupsyon diyan pagdating sa mga project. Sabi nga ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ay 40% ang labanan diyan ngayon sa porsentuhan diyan sa kontrata. Ano naman gagawin ng mga kontraktor? Siyempre, talagang lugaw ng semento niyan. Dahil doon sa laki ng komisyon ng mga tiwaling mga politiko na nangungumisyon. 40%, kaya yun, makikita nyo yung mga, kaya siguro makikita yung mga protection deck, nare-reveal ngayon, nakikita. Kaunting hagupit ng bagyo, ayun, dumitaw na, walang bakal. Parang nakatapa lamang. Isipin nyo yan. Pera ng taong bayan yung ginagastos diyan. Dapat makita ng ating gobyerno. Problema, hindi naman tingnan ng gobyerno dahil pare-pares na sila eh. Oh. Yung ilang bang protection deck yung gumuho ngayon diyan. Binabati nga pala natin si dating congressman at Mayor Doyle Liachon. Alam niyo to ay talagang mukhang tuloy-tuloy na yung pagbabalik sa pagka-mayor, Talagang ito po tinaguri ang action man. Kung titingnan niyo, lahat po ng kanyang mga project ngayon nakikita at napapakinabangan. Kasama na po diyan yung sinasabi nating ibang mga programa. Katulad po nung Orange Card, nung City College, at siyempre yung maalala niyo na yun, yung kalinisan, yung Discipline City noon, talagang mapapansin niyo talagang Kalapan, napakalinis yung panahon na yun. At disiplinadong tao, hindi pwedeng hindi doon tatawid sa mga pedestrian lane. Hinuhuli po. Nung una madami nagagalit eh. Pero nung makita yung kaayusan at kagandahan, ay mas madami po natuwa. Yun po ang sinasabi nating merong political will. Napatunayan po yan. Doon sa leadership po niya, doon sa nung bumaha, nakita niyo naman nung talagang nakaranas tayo ng malaking pagbaha, magpapasko noon. Nakita natin yung leadership niya ni Mayor Doy kung paano niya napakilos yung iba't ibang sektor ng ating dito sa Calapan City, doon sa San Baging. Meron pati mga estudyante talagang nagtulong-tulong para protektahan itong ating syudad doon sa posible pang maganap na malaking pagbaha. Kaya talagang nandoon yung leadership niya
At yan naman ay pinatunayan ni Congressman Arnan Panaligan. Doon sa kanyang mga sinabi na talagang kumbaga talagang magaling at talagang may potential talagang maging isang leader nung panahong siya ay pa lamang ni Congressman Arnan Panaligan. Nasa legal yata ito noon legal ng Calapan City noon. Napatunayan na talagang merong ibubuga at andyan. At naniniwala tayo na pagka yan ay umupo ay mas marami pang magagawa, lalo-lalo sa negosyo. Talagang nakita natin, nag-boom yung mga negosyo nung panahon na yun. Kaya naglitawan diyan yung mga Jollibee, Chowking, yung iba't ibang mga mall. Panahon po ni Mayor Doyan, nung kanya kapanahunan. Magaling po siyang manghumbinsi ng mga negosyante na mag-invest dito sa Calapan City. Sabagay, hindi pa naman ganun ka-problema yung ating kuryente. Pero at least nakita na andyan sila ngayon. Talagang yung lahat ng naging proyekto ay makikita mo talaga na naandyan. Hindi yung sasabihin mo lang isang kwento lamang at isang haka-haka lamang yung mga naging proyekto ni Congressman ni dating Congressman at Mayor Doyle Liachon. Sa binabati natin si Kapopong Ortega diyan sa bayan ng Victoria. Talagang nakita ko doon sa kanyang Facebook page. Busy po yung tao doon sa pagtulong doon sa kanyang mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. May mga binamimigay po silang tulong. Yun po yung mga lingkod bayan. Talagang makikita mo sa oras ng pangangailangan ng kanyang kababayan. Unless ngayon talagang wala kang maasahan ngayon dahil sabi nga wala naman dito yung yung ama ng lalawigan natin. Sabagay meron naman siyang kumbaga merong acting pero iba pa rin yung mismong ama ng lalawigan natin kung siya nandito sa panahon ng kagipitan at problema ng ating mga kababayan. So nakita natin kay Kapupong Ortega yung sinasabi niyang programa na tayo na po sa bagong Victoria. Diyan po sa bayan ng Nahua, binabati natin si dating Mayor Marcos. Alam ko yung kandidato dito sa pagka-mayor, bagamat medyo sasabi talagang yung kalaban ay may pera. At syempre, nanungkulan na rin ng 3 taon. Pero hindi po natin maiaalis diyan sa bayan ng Nahuan na kung makikita nyo po yung mga impradiya na malalaki at napapakinabangan ngayon, yun po yung mga proyekto pa ni dating Mayor Marcos. At nakita naman yung kanyang maayos na panunungkulan sa loob ng siyam na taon. Hindi mo masasabing kumbaga ay dihado itong si Mayor Marcos Diaz sa bayan ng Nahuan. Diyan naman sa bayan ng Baco, binabati natin si Mayor dating Mayor Marco din magaling din ito si Mayor Marco, kaya medyo ingat kayo, hindi masasabing basta-basta lang ito. 9 na taon din itong nanungkulan diyan sa bayan ng Baco at marami ring itong naging proyekto, magagandang proyekto diyan sa bayan ng Baco. At may mga nakakausap tayo na taga Baco din mismo na sinasabing magaling nga daw yan si Mayor Marco at talagang dapat sa tao. Namimiss daw nila yung ganun kaya binabati natin diyan sa bayan ng Baco. Lahat ng mga taga Baco babati na natin.
Bati ko lang po yung line-up ni Mayor Doyle Leachon, ano? Siyempre dati pa rin pong Vice Mayor Bim Ignacio. Ito po yung katandem ngayon ni Mayor Doyle Leachon. Dati po si Vice Mayor, ito po ay katandem ni Mayora Murillo. Kasama po niya dito ay yung mga dati rin pong konsyales, itong si Agua Rios, si Jun Cabaylo, si Noel Cirujano, ito bago. Dati yata itong SK. Si RC Concepcion, na talagang kilala na rin natin at matagal na ito. Si dating kapitana Henny Porto. Yan. At ito si Attorney Rica Goco. At ito naman dating itong ating kasalukuyang bukal ay tatakbo naman ngayong konsyal ng bayan, si Bukal Edel Ilano. At ito rin dati rin itong bukal at nag-vice governor yata ito si Konsehal Rap Infantado. Siyempre nasa lineup din po niya si Paul Luna. At itong huli ay ito po si Attorney Bel Tanyag. Ito po si Bel Tanyag ay talagang kilalang-kilala naman po natin ito. Isa po itong environmentalist din At marami na rin po itong nagawang batas dito sa Calapan na talagang napapakinabangan. Sa bukal naman po ng MBS, nandiyan po si Bukal Ronald Leachon na tumatakbong dati pong konsehal, ngayon ay tumatakbong bukal sa unang distrito. Sino po ba si Bong Brocal, Ito yung mga kilala natin na talagang naninindigan sina Bong Brocal, si Josie Niria. Sila yung talagang nakipagtagisan diyan sa sa ordinansa ng Armor Rock, tsaka diyan sa dredging na talagang hindi nila pinayagan dahil sa tingin nila ay makakasira ito ng kalikasan. Na yun din naman ang pananaw ng ating mga kababayan, kaya tinutulan yan yung paghahakot ng ng mga armor rock na yan, na kung saan ay ang sinasabi para daw mapagtamnan, palagay ko mas delikado yan kung tatanggalin nyo, lalo na po doon sa mga kabundukan natin. Nakakalungkot lamang na yan yung naaprubahan, yung ganyang madami po tayong problema dito sa Oriental Mindoro, pero parang mas po yung naaprubahan yung mga ganyang ordinansa, yung paghakot ng armor rock. Dito naman po sa lineup ni Kapopong Ortega, diyan sa bayan ng Victoria, ang kanya pong Vice Mayor ay itong si Umali. Yung mga konsel niya, itong mga incumbent, alam ko incumbentong iba dito yung Del Mundo, Barbers, Rabulan, may Marcos, Marcos, Sarmiento, Marasigan, may Marasigan din, Galigaw at Esteban. Ito po yung mga line-up nila. Ang alam ko dati dito, yung iba dito ay talagang mga hindi magkakasundo sa politika, magkakaiba ng paniniwala. Pero sa ngayon ay nagkaisa-isa to. Itong Ortega at saka Umali ay nagkaisa. Siguro nakita nila talagang kailangan ng pagbabago diyan sa malaking pagbabago diyan sa bayan ng Victoria. Doon sa programang Tayo na po sa Bagong Victoria. Okay, wala na po tayong oras, May magbabalik po tayo sa siguro sa Miyerkules. At abangan niyo po yung baka sakali ma-interview natin si Congressman Arnan Panaligan tungkol doon sa mga mga ginagawa niya ngayon, lalo na sa Kongreso. Although naka-recess yata ang Congress ngayon, nandito siya sa ating bayan sa unang distrito at nag-iikot-ikot, tinitingnan niyo kanya mga proyekto, ay malaman natin yung mga dapat pang gawin sa Kongreso, tsaka yung mga plano pa niya
Ngayong lalong-lalo na ngayon wala siyang nakalaban. Hindi naman talaga pwedeng labanan. Ginawa naman talaga yung kanyang serbisyo. Talaga yung mandato, talagang yung kita niyo naman gaano kasipag 'yan. Pagka galing sa Manila sa Kongreso, uuwi agad 'yan para tingnan yung ating problema dito sa unang distrito at ano yung may tutulong pa. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.